Either illustrator ba or writer dahil sa pinadalang materyales? Hindi ko po sure, pero feeling ko po siya po ay nagdo-drawing dahil po ang pinaredy niya po ay pencil at bond paper. Good afternoon po. Hello, Basti. Kumusta? Okay naman po. Kayo po? Okay. Gandang umapon po. Hello, Tristan. Magandang hapon. Hello po. Claude, Tristan. Basti, yung buhok mo, talaga bang kulot yan? Opo. Talagang natural na kulot. Ha? Opo. Kasi nung bata ako, gusto ko kulot ang buhok ko eh. Diretso ang buhok ko eh. No? Ang buong pangalan ko ay Clodoaldo. Oh. Clodoaldo. Yung sa'yo medyo, medyo parang Shorten. Frances. Opo. Yung French pa yung Claude eh. No? Ano po ba kayo? Ang hirap po na guess. Si Clodoaldo Doy del Mundo Jr. ay isang mahusay na manunulat, direktor, scholar at profesor. Ipinanganak siya noong 1948 sa Maynila. Ang kanyang ama, na si Clodoaldo del Mundo Sr., ay nagsusulat noon sa Liwayway Magazine at sa iba pang comics. Lumaki si Del Mundo sa gitna ng panitikan at popular media. Kahanga-hanga ang pag-aaral at panulat ni Del Mundo sa kasaysayan ng pelikulang Filipino, sa papel ng telebisyon na nagsisilbing paraan para makatakas ang manonood sa realidad, at sa iba pang mga aralin tungkol sa popular na media. Itinataguyod ni Del Mundo ang kahalagahan ng pambansang arkibo ng mga pelikula para pangalagaan ang pampelikulang pamana na nagpapakita ng ating diwa bilang isang bansa. Okay. Para po kayong playwright. Parang playwright kayo pero pang movie. Right. Saan niyo po nakuha yung inspirasyon po? Nagmana po ba kayo po sa tatay niyo? Siguro meron akong namana sa tatay ko kasi isa siyang nobelista, isa siyang writer sa comics, sa magazine, sa radyo, sa pelikula, no? Yung mga sinulat niya sa comics at radyo, naisa pelikula, no? They were adapted into movies. So at that time in the 1950s, no? Sumusulat siya sa radyo ng mga dula at nakikinig kami sa radyo, no? Ng mga dula. Tapos nung dumating yung mga comics na sinusulat niya at yung mga sinusulat niya sa radyo ay naisa sa pelikula. Merong mga production companies noon na binibili yung mga sinulat niya at isinasa pelikula. Kaya napapanood din namin yung pelikula. Kaya tapos nung lumabas yung television, sumulat din ng tatay sa television. Kaya yung exposure namin sa popular media, radyo, television, pelikula, comics. Kaya nagkaroon ako ng interest, no? Na magkwento rin, magsulat sa popular media, lalong-lalo na sa pelikula. As a story writer po at filmmaker, paano niyo po nagagawang makaisip po ng sobrang daming ideas? Kasi sa mga movies, madami po tayong mga climax, yung mga fight scenes, or yung ending po ng character mismo. Yeah. Maraming sources, di ba? Maraming sources ng mga stories, di ba? Opo. Maraming sources. Halimbawa, kung may nabasa kang nobela, pwede mong i-translate yon, pwede mong i-adapt. You can adapt it into a screenplay, to be made into a movie. Or if you've read a short story, you can use that as material for a movie. Or you may know the story of your friend or someone out there.
Sa lahat po ng nagawa po ninyo, ano po yung paborito po nyo? Wow. Mahirap yan tanong na yan, ano? Siyempre, ang gusto ko at masaya ako dun sa Pepot Artista, no? Kasi yun ang unang screenplay na sinulat ko, yung full-length screenplay. Tapos yun yung unang screenplay na dinirect ko. Ako yung sumulat, tsaka ako rin na nag-direct. Tsaka masaya rin yung pelikula tungkol sa isang bata. Parang kaedad mo, no? Isang bata na gustong mag-artista. Yan. Masaya yung pelikula. Paano nyo po nagagawa na gumawa ko ng storya na alam nyo po na, kasi po as a preteen po ngayon, 'di ba, sa social media ho, kahit po magpi-picture ka lang ho at ipo-post nyo po sa mga kaibigan nyo, syempre po may kaba. Paano nyo po na-overcome yon pag nag-release po kayo ng mga movies? Oo, yun, magandang tanong yan, ano? Kasi pag meron kang ginawang screenplay o pelikula, syempre parang kakabahan ka na paano ang reaksyon ng mga manonood, no? Ang importante siguro ay maging masaya ka na natapos mo yung gusto mong gawin, no? Meron kang gustong isulat na screenplay o meron kang gustong gawing pelikula at natapos mo yon, kaya dapat mag-enjoy ka na, masaya ka na natapos mo yon. Kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao, hindi mo dapat problemahin. Hindi mo dapat problemahin kasi baka wala kang control. Wala kang control doon sa sasabihin ng mga ibang tao kung paano ang reaksyon nila. Kaya pabayaan mo na lang, panoorin nila, gawin nila ang gusto nilang gawin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa tulong ni Teacher Doy, nakagawa ako ng isang burador para sa aking sci-fi story. Ito ay tungkol sa isang mad scientist na gumawa ng isang makina na maaaring magresulta sa pagkawala ng mga bata sa mundo. Isang konsepto na kabaligtaran ng cloning. Ginawa niya ito sapagkat siya ay naulila nung bata pa siya at naiingkit siya sa mga ibang bata na kumpleto at masaya ang buong pamilya. Nang ang kapulisan ay nakatanggap ng balita tungkol sa nawawalang mga bata, isang detective o investigador ang naatasan upang malaman kung sino ang responsableng tao at ano ang kanyang motibo sa pagkawala ng mga bata at hanapin at iligtas ang mga kawawang bata. Kabalintunaan, ang mad scientist ay umampon ng isang mahirap na ulila kahit na hindi niya gusto ang mga bata. Nang siya ay matunton ng kapulisan dahil sa kanyang ginawa, naunawaan niya mula sa kanyang inampong bata na ang kanyang nagawa ay napakasama. Sa kanyang mga huling sandali, hinayag niya kung saan napupunta ang mga bata at sinira niya ang makina. Dahil sa malaking pagsabog, siya ay namatay kasama ng pagkasira ng kanyang imbensyon. Ngunit, walang nakitang ebidensya ng kanyang labi. Sundan ang susunod na kabanata. Hello everybody, my name is Kachisan Ang and this is my story. Toya. Toya is the firstborn of the mighty hero Endeavor. Endeavor is the hero who fights off top-tier villains with superpowers. In this world, powers are called quirks, and everyone in this world has a quirk. Toya, being the firstborn of the hero Endeavor, trained him to be the first successor of the name. Endeavor's quirk is called Hellfire, which means he has the ability to manipulate fire at will. His firstborn Toya also had the similar quirk to him. And the thing that's not good for Toya is that his flames were too weak. Every day, Toya and Endeavor mostly trained, and every time Endeavor was disappointed, he would neither punish or abuse Toya to teach him a lesson. One night, a villain called All for One had invaded the city of Tokyo. Of course,
Endeavor rushed and tried to defeat him. At that time, he was also with Toya. Endeavor burst out burning flames and suddenly defeated All for One. Then it hit him. Endeavor was too stunned to speak over what just had happened. Toya was with All for One all along. He asked himself, have I killed my son? Up to this day, police haven't found the body of the young boy, or neither even know if he's still alive out there. But the real question is he still out there? To be continued. And that's our story for today. I hope you liked it, and thank you. Final tanong na lang po. Ano po yung mga tips para po matatapos ko na po yung pagsulat po ng kwento? Paano po? Yeah. Ang isang ano siguro diyan, ang isang paraan, you have to do it consistently. You know? Kailangan gagawin mo araw-araw, 'di ba? Parang ikaw tignan mo kung anong oras yung productive ka. You know, what time are you productive and you can write well? Tignan mo yung mga nagawa na, yung mga nagawang pelikula, panoorin mo, pag-aralan mo. Tignan mo yung mahuhusay na pelikula, no, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi yung mga pelikula sa ibang bayan. Parang exposure, di ba? Kasi marami nang nagawa nung nakaraan eh. Kaya maganda ring tignan yung nakaraan. Ano ba nang gawa nila nung nakaraan at ano pa ang pwede kong gawin para mas mapaghusay yung pelikula, halimbawa. Paalam po. Thank you. Paalam. Thank you, Teacher Doy. Okay. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat. Ako si Clodoaldo Del Mundo Jr., isang filmmaker at teacher. This is Young at Art.